Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan. Leo, this reading is for you. Tingnan natin yung October 7 to October 12, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Kumuha na ako ng ganyan. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Leo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ng ating isipan. Pag hindi nagpit sa'yo, wag mong pilit. Okay, we have the dagger. Meron ka mga inaalala, may mga tensyon o takot na sitwasyon na kakaharapin mo o kinaharap mo sa ngayon, no? Ang nakikita ko dito. Sinasabi rin dito na importante rin na makipagkilala ka sa mga bagong, mga stranger person, maaari may mga matututunan ka kasi sa kanila. Siyempre yung kilalanin mong maiki kung talagang wag agad magkwento syempre ng about sa sarili mo, di ba? Yan, maaari may makikilala ka or you need, no? Na para, halimbawa, kakilala ng kakilala mo, ganyan. Baka may mga ma-receive ka sa kanilang mga some information na makakatulong para sa'yo. Yan, mga ganun lang, no? And meron tayong December, hindi ko alam kung anong meron sa'yo sa December, pero December something happened dyan, I know. Kasi this is a cold, ibig sabihin, may mga sitwasyon na maaring makakaramdam ka ng cold sa isang tao or ikaw magiging cold or maaring makakaramdam ka na you will be one, ganyan. Kung ano man tong December na to, hindi mo yung part na yon. There's something happen in December, maaring last year, this year, o next year. Pero sa tingin ko this year to. Sa iba dito, last year to. No? And sinasabi rin dito na, yun nga, meron kang isang situation when it comes dito sa pag-aalala. May mga inaalala ka, sa iba hakon yun na sa inyo, mga tensyon, isang sitwasyon, alala, takot na you need to protect or gusto mong protektahan o pinoprotektahan mo, no? Sa isang, sa negative na situation. Halimbawa, ikaw, sarili mo, you need to protect yourself sa mga tao na pwede kang ibaksak, sa mga tao na pwede kang saksakin, patalikod, or ikaw, halimbawa, meron kang karelasyon, or kapatid, anak, magulang, kung ano man yan sa paligid mo. And then yung you have, pinoprotektahan mo sila at pinedepensahan mo sila sa na pwede lang ikapahamak at pwede lang hindi magandang situation. No? And syempre, we have the broom. Sinasabi rin dito, maaring either maglilinis ka ng bahay, magtatapo ka ng mga hindi kailangan, pag-aayos sa pamilya, sa situation, kasi we have the situation, no, na mga negative ganyan. O kaya may mga sitwasyon na may mga attitude na lalabas sa'yo, o you need to change, may mga madidiscover ka na new attitude sa loob ng tahanan, mga kasama mo, mga ganyan, no? Baka yun yung isa sa wino-worried mo or may mga mangyayari na isang situation sa buhay mo. Siyempre, handun pa rin yung love, no? Sa nakita ko dito. When it comes sa'yo naman, nakikita ko na sa family, sa bahay, sa loob ng bahay, and also sa'yo, you love yourself at love mo yung mga nasa paligid mo. Family mo, ganyan din. And then siguro, love is mas more mong mahalin yung sarili mo, hindi lang sa panloob at paglabas eh. Siyempre, love yourself. When it comes to love yourself kasi is magpaganda ka, magpa-beauty ka, focus to yourself, focus to your health, and then yung physical din, ganyan. Physical, inside, mga ganun, no? Siguro also sa love, baka you will give love sa isang tao na you want to protect, di ba? Yan. Sa mga negative situation, ganyan, handun din. Or somebody na may stranger na maaring makikilala mo, na maaring they care sa'yo, hindi man siya love as a love is a love care, mga ganun, di ba?
Yun ang nakita ko dito. Tingnan natin. And, we have the Tower. Sinasabi rin dito, yun nga, andun yung isolation, no? Nakikita ko rin. Minsan may dumadaan o dadaan ka sa isang sitwasyon na malungkot nga. Kasi we have the Broom nga. Diyan, mga ganyan. Dagger. Yan, may mga sitwasyon na nalungkot, na may tao o ikaw, mataas yung ego mo. Kasi, sige, syempre, di ba? Andun yung maybe you want to protect yourself or want to protect someone sa buhay mo kasi because of love or because of sarili mong pagmamahal, ganyan. Andun din yung may sinasabi rin dito na related ang government, official, building something, authority. Yung baka may mga sitwasyon na hindi ka pa napaprocess or may mga sitwasyon ka na pinaprocess mo na kailangan, baka may nakalimutan ka, no, na dapat ipasa sa government or mga pasang document, papers, paperwork, something ganyan. Yun, i-asikasuhin mo na, no, sa nakita ko dito. Siyempre, nandito rin daw may mga small problem na darating sa buhay mo, may mga anxiety, minsan hindi ka daw mapapakali o hindi ka mapapakali mga situation, and then, chismis, no? May mga tao dito na pagchichismisan ka at pinag-uusapan ka. Siyempre, nandun pa rin yung excitement sa isang bagay o isang situation na parating o darating sa buhay mo. Siyempre, nandun yung wish come true, no? Sa nakita ko dito. You hope, nag-hope ka talaga ng isang situation to achieve. May mga wini-wish ka to achieve. And nakikita ko naman dito na may mga sitwasyon ka na pinaprogress mo siya, no? Kasi we have the home. Kumbaga, handun yung progressing sa nakikita ko dito. No, para makuha mo, or you need to progress yourself or yung situation mo sa ngayon para makuha mo syempre yung hinihiling mo. Kasi kung ihiling lang tayo ng hihiling sa taas, hindi natin makukuha yun. Kasi hindi naman babaksak yung star bigla papunta sa atin para makuha natin yun. We need to move. Move lang. Kumbaga, handun yung process. Siyempre, handun na rin yung magkakaroon ng may inspire ka sa isang situation or you have an idea or may mga inspiring situation na magaganap sa buhay mo. Tingnan natin, ano ang energy mo this week? Leo. Anong energy ni Leo this week? Okay, bakit? Ano ba to? Okay. Okay, ang energy mo this week is, andito yung situation mo na hinahanap mo or you need, may isang sitwasyon na hahanapin mo yung growth mo, yung happiness, yung achievement. Diba, meron tayong achievement dito kanina. Yun, na dito nagiging busy ka daw this week, and then handun yung sitwasyon na may, hindi ko alam, parang may hinihintay ka or may hinahanap ka na isang situation na magkaroon ng happiness, joy, and fulfillment in life, no? Sa nakikita ko dito. And, ayun nga, siguro meron ka ng, kasi nakikita ko sa'yo ngayon, may mga disappointment akong nakikita sa'yo. Kumbaga, may disappointment na nangyayari sa buhay mo or mangyayari sa buhay mo. Nagbabago, you feel something, nafe-feel mo kasi parang, you're waiting for something na feeling mo parang hindi ka kompleto. Alam mo yun? May mga ganong sitwasyon na parang hindi ka kompleto, minsan malungkot ka, may mga sitwasyon na parang nagbabago yung pananaw mo ngayon sa buhay eh. Nagbabago yun, maaaring nagkakaroon ka ng disappointment sa family mo, sa trabaho mo, sa mga tao na galit sa'yo o hindi ka gusto, ganyan. Nagkakaroon ka ng disappointment dun parang, o sa kapamilya mo, ganyan, related sa'yo. Hindi ka masaya, no? Nadi-disappoint ka dito. And siguro dito yung sa part na you try another path or decisions in life to find para makuha mo or mahanap mo yung fulfillment sa buhay mo. Ang nakikita ko dito. And then yun nga, dito rin yung gusto mong protektahan yung sarili mo, yung pamilya mo, yung trabaho mo, yung situation mo, no? Dito yung pagpoprotect sa mga tao na, yung sarili mo din yan. Yung sa mga tao na gusto kang, yun nga, kinakalaban ka nila or
hindi ka nila gusto. Dahil may mga nakikita kong hindi, either inggit or kaaway, something ganun, ang nakikita ko dito. May mga iniisip ka no? Yung iba dito may problema sa money, trabaho, family. Dito ko, meron, parang you're in a situation na nagre-recover ka or you need to recover sa difficult situation kasi nasa sitwasyon ka na para may iniisip ka na isang sitwasyon na maaring may pagsisiyasat o naghahanap ka ng isang katotohanan. No, sa nakikita ko sa iyo. May getting together daw sa iba. Siguro may getting together sa iba. Either may celebration or happiness, joy, reunion man yan, o kaya surprise event, o kaya may pupuntahan kang isang wedding o something celebration, no? May coming home, hindi ko alam kung nag-iisip ka or nang pauwi sa Pinas, ikaw or someone na galing probinsya or galing ibang bansa na magka-coming home. Yun na nakikita ko dito. Meron kang gustong i-push forward mga plano, no? Sa nakikita ko dito, may mga gusto kang i-push forward or you need to push forward to growth. Kailangan din kasi minsan i-explore mo yung nararamdaman mo, i-express mo yung nararamdaman mo, yung sarili mo, explore mo, yan, to growth. Siyempre, meron kang sitwasyon na gusto mong mag-growth sa buhay mo. Baka sarili mo, baka part of the family, baka kapamilya mo o related sa'yo. Yan, ang nakita ko sa'yo dito. And then, hinahanap mo yung katotohanan na yun. Sinisiyasat mo yung katotohanan, anong dapat kong gawin, anong gusto kong, or you need para masolusyonan at magkaroon ng achievement itong sitwasyon na to. Kailangan mo kasing, sabi nga dito, di ba, there's a process, may mga progress ka na gustong gawin or you need na gawin para ma-achieve mo talaga yung gusto mo sa buhay mo. Tingnan natin ang paparating kay Leo. Ano pong paparating kay Leo? Paparating kay Leo. Okay, bakit po? Ano natin ito? Okay. Okay, paparating sa'yo, may mga deep wound sa isang situation mo na either ka-collaboration mo o ka-dealing mo, either your partner, ganyan, either asawa mo, magulang mo, yan, tatay, nanay, yan, nakita ko. Mayroon ka daw na isang ka-dealing or ka-collaboration na isang tao or na magkakaroon na may sakit kang mararamdaman sa kanya. There's a deep wound. Ako nakikita. Nandun yung sitwasyon na maaring may mga nakikita ko sa your trap. You are feeling trapped dito sa sitwasyon na to. I don't know why. Siguro handun yung sitwasyon na nakikita ko dito na parang may mga bad decision na naganap or mga bad na pangyayari na naganap o magaganap sa buhay mo sa nakikita ko dito. Yan. Sa kung aanuhin ko to, meron na isang tao na dito na nagkaroon ng maling decision sa buhay. At doon, nakita ko na nasasaktan ka. Pero handito yung sitwasyon na to, na itong tao na to, sa nakikita ko dito, maaring may malalaman kang katotohanan sa kanya, or may nalaman kang katotohanan sa kanya, or maaring sa'yo din, when it comes sa'yo, handito yung pagkukontrol ng nararamdaman no? Kahit na nandito nasasaktan ka, kahit na gusto mong magkaroon ng pagsasaayos to growth itong situation na to, handun yung pinipigilan mo yung sarili mo. No, sa nakita ko, kahit masakit. And then sa iba naman dito, yun nga, may tao dito na nagkamali. No, may nagkamaling tao.
may maling desisyon. Parang hindi siya sa situation na they wearing a mask na sa mga nakaraang araw or nakaraang buwan, ganyan. Or maybe sa iba, kung kayo isa single, paparating sa inyo na isang situation na magkakaroon daw kayo ng mga maling decision sa buhay. Halimbawa, gusto ko ng bagong trabaho, ng bagong project, ganyan, o mga sitwasyon na yan na ipupursue nyo. Pero ang nakikita ko dito, ingat ka kasi magkakaroon ka ng mga bad decision. Kung ano man ito sa buhay mo. May makikipag-collaborate daw sa'yo na malapit sa puso mo or naka-collaboration mo na. Pero ang nakikita ko dito, mali yung desisyon. May mali sa sitwasyon. At doon daw is masasaktan ka. Kumbaga, hindi yung battle, no, sa nakita ko. Pero handun pa rin yung situation na kahit masakit, kahit may mali or may nagkamali ka or may maling situation na nangyari sa'yo, you're willing to keep going, no, sa sitwasyon na to. Yun ang nakikita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Leo. Ano pa dapat iwasan ni Leo? Ano? Sorry. Galing o, 4 of Cups and 4 of Cups. Bakit po? Oh, the devil. Dali lang. Dapat mong iwasan. Ang dapat mong maiwasan is yung maghintay at hindi alam ang tamang daanan sa buhay. Okay? May isang sitwasyon, dapat mong iwasan yung, ano ba dito? Kasi nakita ko yung trap eh. Nakita ko dito na merong isang situation na naguguluhan ka, no, sa nakikita ko dito. Pero ang dapat mo daw iwasan, isa rin sa dapat mong iwasan is yung parang may hinihiling kang justice, ano. Parang there's something happen sa'yo na parang ikaw yung nagbigay. Ikaw lang yung umintindi. At naghahanap ka ng hustisya dito. Nagkaroon ng mga pagbabago when it comes sa isang relationship. Either yung sa family mo, sa karelasyon mo, or sa trabaho mo. Sa nakita ko. May isang situation dito na maaring taong sakim, sarili niya lang iniisip niya, nagsinungaling siya, or hindi mali talaga. Itong tao na to, sa nakita ko dito, napipigilan ka niya sa isang situation to change to your best version. Kasi nahandito ka pa rin sa, may ina-actionan ka, meron kang gustong i-correct at itama. Or, sa sarili mo naman, sa nakikita ko dito, dapat mo daw iwasan yung mga pagkain at inumin na hindi bagay sa'yo. No, ang nakikita ko dito, siguro, you need na maging active, tapos may mga sitwasyon ka na addiction na dapat alisin, pagkain, kung kailangan maging vegetarian ka, mag-iwas-iwas ka muna sa mga hindi nakakagood sa health. And then, para bumalik din yung strength mo, no, sa nakikita ko to, para magkaroon ka rin ng sigla at ng happiness sa buhay mo, no, sa nakita ko, sa sitwasyon mo. Meron ka namang happiness, kaso may mga sitwasyon lang talaga na dapat mong i-fix or may mga dapat mong iwasan na kainin at inumin. And then, sa ibang sitwasyon naman, sa inyo, dapat mong iwasan yung walang gawin.
No? Halimbawa, may trabaho ako, ganyan. O, tapos yung parang, kontento ako kung ano lang yung meron sa akin na kahit konting achievement ang nakukuha ko sa ngayon. Pero yun, kasi, why? Kasi, imbis na gumawa ka at, kumbaga, i-analyze mo at i-progress mo at magkaroon ka ng strategizing sa buhay mo ngayon para hindi lang little achievement ang makuha mo. Kumbaga, may mga addiction ka sa buhay. Either natatamad ka, either you're stuck sa isang situation, either you have an addiction sa buhay mo na nakakapagpapigil sa'yo more to growth para ma-achieve mo more yung ano ba to? Yung pangarap mo sa buhay, ganyan. Kumbaga, hindi lang ikaw yung affected dito sa situation mo. Also, your family is affected, no? Kumbaga, karelasyon mo, family mo is also affected sa sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon. Sa nakita ko dito. Yun. And you need to decide. You need to decide, abandon mo yung mga sitwasyon na hindi nakakagood sa'yo. Yun yung mga dapat mong iwasan. And, lakas ng loob, syempre. You need to control yourself. Then, sa nakita ko dito. And syempre, patient na i-progress at i-analyze mo at magkaroon ka ng strategizing. No? Sa nakita ko to. Give hard work. Sa nakita ko dito. Focus to growth. Make a plan. And para makuha mo yung reward na gusto mo sa buhay mo. Diba? Kasi, kumbaga, kung ano yung ipinunla mo, yun ang aanihin mo. Diba? Tingnan natin. When it comes to love, Leo in love. Leo in love. Kamusta po si Leo in love? Tandaan nyo, Leo is sa lahat, ha? Okay. Bakit? Thank you. Okay, when it comes to a love, Leo, nagiging magastos kayo, ha? When it comes to love, dito yung sitwasyon na meron kang daladalang isang situation na mabigat sa'yo. Maybe you have a problem or struggling with something. Either pera, trabaho, or karelasyon. No? Maaring ikaw is may sakit din or may tao may sakit. Dito rin yung situation when it comes to love na nawawalan ka ng tiwala sa partner mo. Or wala kang bilib, no? Sa nakita ko dito. Or either ikaw ang magastos o yung kapartner mo ang magastos, no? Sa nakita ko rin. May mga sitwasyon na nagtatalo at hindi nagkakasundo. Nagkakaroon ng salungatan dito sa situation nyo, no? Sa nakita ko. Kasi why? May tao dito na ayaw hindi bukal sa loob. Either mag-apology siya, pero hindi bukal sa loob niya. Yung apology na yun. Kaya andito yung bigat na nararamdaman mo sa ngayon. Parang you feel alone sa isang situation na ikaw lang ang nag-iisip. Kasi andito ka sa sitwasyon na iniisip mo yung mga sitwasyon na anong dapat gawin, bakit ganun, bakit ganyan, anong dapat sa solusyon. Nandito ka sa sitwasyon mo no? Andito na urong-sulong din yung mga gawain mo. Kumbaga, naghahanap ka ng enlightenment or kaliwanagan sa buhay mo sa nakita ko dito. May mga sitwasyon na hindi mo ma-accept, no? May mga sitwasyon na parang nag-iisa ka, no? Either nga, baka nga iba siya may financial problem ka. May mga sitwasyon na either sa iba is nagkaroon ng rejection or nagkakaroon ng rejection sa mga hinihiling mo or mga gusto mong mangyari sa buhay mo o mangyari sa relasyon nyo. Ganun. Parang hindi yung sitwasyon na parang ikaw lang nag-iisa dito sa relasyon na to, no? Sa nakita ko. Parang ikaw lang yung nagbibigatan. Yun na nakikita ko. Kasi why? Salungat siya sa mga sinasabi mo. Salungat siya sa mga decision, no? Kung may partner kayo. Kumbaga, hindi kayo nagkakasundo. Hindi talaga kayo nagkakasundo. Masyadong mahirap to, Talagang, nag-i-spy ka ba? Sa mga spy nyo, nagkakaroon ng away,
Pag nag-usap kayo, hindi kayo nagkakasundo. Kaya nakikita ko yung deep mode. Okay. Parang ang bigat ng nararamdaman mo. Parang may sitwasyon na na hindi ka makapagdesisyon. Parang either hindi ka makapagdesisyon, hindi ka makapagsalita ng gusto mong sabihin. Or hindi ka basta walang decision sa buhay. Parang kasi natatakot ka. Halimbawa ako, tatawagan ko siya o text ko siya o sasabihin ko yung gusto kong mangyari o nararamdaman ko. Natatakot ka kasi natatakot kang sabihin kasi ayaw mo na pangit yung kalabasan nun. Kasi baka mamaya hindi na naman kayo magkasundo, ganyan-ganyan. Kaya ang ginagawa mo ngayon, Leo, nagpipikit bulag ka, no, sa situation mo. Parang inaalis mo yung pakpak mo at pinuputol mo yung pakpak mo to spread your wings. No, sa nakita ko dito. Hindi ka mag-growth. Kaya nakikita ko sa you are trapped. No, kumbaga, hindi yung sitwasyon na hindi mo maharap yung takot mo. You need to face your fear sa ngayon, sa nakikita ko dito, Leo, no? Minsan, labas-labas ka together with your friend para medyo ma-refresh ka, labas ka, go out, ganyan ang nakikita ko sa'yo. Kasi sa ngayon, kailangan mong i-hard work yung sarili mo no? Kailangan mong itayo yung sarili mo at ibalik mo yung dating ikaw. Kasi nakikita ko nawawala yung confidence mo. No, siguro minsan sumasakit yung tiyan mo. May taong masakit ang bandang tiyan. Hindi ko alam kung mukay. Pero may taong masakit yung bandang tiyan. Tingnan natin advice. Advice po kayo. Thank you. Devil again, no? And the tower, pinagsama pa. Diyos ko po, naloka ako dun Bakit tower? Sorry Wala ko, hindi ako nakamike Sorry. Nagulat ako, baka salita ako ng salita, wala na namang volume. Bakit tower? May taong very cold, may taong merong, oh my God. May nakikita ako dito na isang tao. Hindi ko alam kung ikaw or someone na may bago. Nandito rin yung sitwasyon na someone's backstabbing, may taong very cold, sarili niya iniisip niya, may mga regret, may pagpapabaya, Parang naghahanap pa na ako. Okay. Ang advice sa'yo is you need to abandon in the past. No? May mga sitwasyon kasi na nangyayari or mangyayari sa buhay mo na mga problema na matatrap ka nga. No? Yung mga maaring there is someone here na nakapagbigay sa'yo ng toxic or nakapagpigil sa'yo para iwanan yung isang bagay or mag-move on. Nagkakaroon ka ng sitwasyon. Kumbaga, there's an addiction or situation sa buhay mo na nagbibigay sa'yo ng jungling or nagbibigay sa'yo ng problema to growth, no? Sa nakikita ko dito. May mga biglaang mangyayaring problema, May mga biglaang mangyayari. Basta may mga biglaang mangyayari. Problema sa pera, sa karelasyon, sa ano ba dito? Foundation. Ano ba yun? Parang nabablanko si ate, no? Sa isang foundation. Yan. May mga biglang may. And then, doon nga yung sitwasyon na you need to abandon the past. Yan nga, may mga crisis, makalamity man yan, or magkakaroon ng distraction sa isang foundation, family, trabaho, something sa sarili mo, kung saan man yan. Magkakaroon ng damage of pride sa iba. Either madadamage yung pride mo, madadamage yung foundation ng trabaho mo, ng family mo, o ano man foundation ng friendship man yan o negosyo, sa nakita ko dito. Handito yung situation na kailangan mong mamili,
May mga sitwasyon na kailangan mo evaluate. Kumbaga, may mga priorities kang dapat gawin at mga tasks na dapat gawin para ma-chase mo yung dreams mo na makuha mo yung goals mo. Yun ang nakikita ko dito. Kasi may tao ditong sakim, sarili niya lang iniisip niya. Sinungaling, babaero, lalakero, liar, and then temptation. There's an addiction. Ano pa ba? Sugarero, yan. Baka may makakilala kang ano. Yun, may tao dito na sarili niya lang. Someone is obsessed then to something na nakapagbibigay ng, kumbaga, we have the tower, di ba? Kumbaga, siya yung situation na nakapagbibigay ng distraction o nakapagbibigay ng pagwasak ng isang foundation. Kung sa sarili mo at single ka, ibig sabihin, merong isang sitwasyon sa buhay mo na nakapagpipigil sa'yo to change to your best version. Yun, nakita ko. Kumbaga, halimbawa, sa pagkain, sinasabi ko sa inyo, di ba? Pagkain, drinks, ganyan, o mga sitwasyon na paggamit ng mga pera na hindi good, mga ganyan, kasi nakita ko may gastador din, di ba? Yan. Mga dapat yun, iwanan niyo na yun, ano? Kumbaga, ikat-cut mo na yun. Para mas lalong mag-growth, no? Sa'yo. Ito. You need to create, again, yourself or foundation na to in a good way na magiging okay. Di ba? Pareho. Or kung ikaw single ka, sa sarili mo. Yan. May mga dapat kang iwanan or may mga dapat kang i-accept or may mga sitwasyon na basta i-chase mo lang yung dreams mo. Ganyan. I-chase mo yung dreams mo. Yan. May mga dapat kang kontrolin at i-balance, no? I-evaluate mo yung mga bagay. Kasi nakikita ko iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng choices in life or magkakaroon kayo ng choices sa buhay nyo. Kumagahan dun din yung situation na ups and down, yung either pera or yung nararamdaman nyo, ganyan, mga ganun. You're jungling and you need to find balance dito sa sitwasyon mo, no? So, nakita ko dito. Arigatou namaste, God bless.